Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po, God. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo sa gabing ito. Dalangin po namin na patuloy po, Lord, pangunahan niyo po kami at samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral, pakikinig ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, everybody says, Amen and Amen. Praise God. Magandang gabi sa inyo mga kapatid at muli ay salamat sa Lord at muli ay tayo ay nagkaroon muli ng gawain sa gabing ito. Na-bless ating bang na-miss yung Bible study mga kapatid? Praise God, purihin ang Panginoon. At sa gabing ito, tayo po ay sama-sama po na mag-aral at makinig ng kanyang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Okay, sa gabing ito ay ang ating pong pag-aaralan ay may pamagat po na Blessed are those who fear God. Alam niyo po na talagang napakapalad ng bawat isang tao na talagang totoong may takot sa Diyos. Sapagkat napakalaki po ang advantage sa mga taong talagang tunay na may takot sa Diyos. Yan po yung atin po ngayon pag-aaralan mula po sa banal na kasulatan, mula po sa salita ng Diyos. Marami pong tao ay hindi sa Diyos may takot, kundi takot sa kanyang kapwa, takot sa kanyang takot sa mga maraming bagay sa buhay, takot sa maraming pangyayari sa buhay, takot sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero alam niyo po, ang tunay pong pinakamainam na kinatatakutan ay walang iba kundi ang magkaroon tayo ng tunay na takot sa Diyos. Okay, atin pong puntahan yung awit 128 verse 1 to 2. Sa aklat po ng awit 128 verse 1 to 2, sabi po dyan ng banal na kasulatan, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. So makikita po natin mga kapatid na sinabi ng Diyos sa kanyang salita in the book of Psalm 128 verse 1 to 2, napakapalad ng isang taong tunay na may takot sa Diyos. At ang kanyang laging gustong gawin, ang lagi niya talagang pinagkakaabalahan sa buhay ay sumunod sa utos ng Diyos. Dahil sa kanyang takot, nandun talaga yung kanyang maalab na pagsunod sa Diyos. At ang sabi sa verse 2, kapag ang isang tao ay tunay na may takot sa Diyos at kaakibat yung pagsunod ng tapat sa Diyos, sabi po ng verse 2, ito yung mararanasan niya. Ito yung magiging consequence ng isang taong may takot sa Diyos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Yan po yung mararanasan ng mga taong totoong may takot sa Diyos, totoo talagang sumusunod ng tapat sa Diyos, uunlad ang kanyang buhay, hindi sa magkukulang sa kanyang mga pangailangan sa buhay, at magiging matagumpay ang kanyang buhay. Magiging maligaya yung kanyang buhay, at uunlad ang kanyang buhay. Praise God! Kaya makikita po natin talagang bless ang bawat isang taong may takot sa Diyos. Okay, first point. God's love for those who fear Him cannot be measured. Alam niyo po mga kapatid, hindi kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isang taong tunay na may takot sa Kanya. Kaya makikita po natin lahat ng bagay kayang sukatin, kayang timbangin, kayang bilangin. Pero binanggit po ng Diyos sa Kanyang salita, ang bawat isang taong totoong may takot sa Kanya, hindi kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos na ipadarama sa Kanya. Sabi po ng Bible, doon sa aklat ng awit 103, verse 11, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Inihalin tulad po ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa bawat isang taong may takot sa Kanya kung papaanong ang agwat ng langit at lupa ay hindi kayang sukatin. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos.
hindi rin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isang taong tunay na may takot sa Kanya. Next verse, 103 verse 17 ng awit. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino mang na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. So makikita natin mga kapatid talagang sa sino mang tao na may takot sa Diyos, ang pagmamahal ng Panginoon ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa sino mang taong may totoong takot sa Kanya at pagsunod ay parang isang bagay, isang pangyayari na walang hanggan, walang katapusan. And then, second point, God has mercy for those who fear Him. Ang Diyos ay nahahabag sa bawat isang taong may takot sa Kanya. Ang pinakamasarap na maranasang kahabagan ay hindi yung kahabagang mula sa tao. Ang pinakamasarap na maranasang mercy ay yung mercy comes from our God. Sapagkat iba pong mahabag ang ating Diyos na buhay. At siya po'y nahahabag sa bawat isang taong tunay na may takot sa Kanya. Ano po ang sabi ng Bible? Awit 103 verse 13. Kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Kung paano po ang mga magulang ay ginamit ng Diyos na halimbawa, ang mga magulang ay sobrang talagang nahahabag sa kanyang mga anak. Minsan nga po, kahit pasaway na po yung anak natin, di po ba? Pero kapag nakita mo talagang yung anak natin ay talagang dumadaan sa matinding pagsubok, dumadaan sa matinding negatibong sitwasyon, kahit pasaway ni anak mo, pero likas po sa mga magulang talaga yung nahahabag lagi, naaawa lagi doon sa kanyang anak, kahit pasaway. Sapagkat talagang hindi kayang baliwalain ng isang magulang ang kanyang anak, lalo't higit ito ay makikita talagang nangangailangan ng pagtulong, pagkalinga. Pero sabi ng Diyos, kung papaanong nahahabag ang ama sa kanyang anak, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. How much more kung tayo po ay tutunay na may takot sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi po pwedeng hindi po natin maranasan ang tinatawag na mercy mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakapalad po ng bawat isang tao talagang merong tunay na pagkatakot sa Diyos sapagkat mararanasan po niya ang tunay na kahabagan. Pagka ang Diyos po ang nahabag, ibang klase pong mahabag ang Diyos. Kung mismong tayo, kapag nahabag tayo sa ating anak, sa ating kapwa, talagang tumutulong tayo, nagbibigay tayo ng suporta para maluwagan, para masiyahan ang isang tao, how much more ang Diyos? Kapag nakita niya tayo talagang sa isang sitwasyon ay kailangan natin talaga yung tulong at pag-iingat, gabay ng Diyos. How much more sa isang taong totoong may takot sa Kanya. And then next point, God fulfills the desire of those who fear Him. Tinutugon ng Diyos ang mga kailangan ng bawat isang may takot sa Kanya. Napakasarap po na maranasan na ang magsusupply, na ang magbibigay, na ang tutugon, na ang sasagot sa bawat isa po sa ating may pangangailangan sa buhay. Whatever po itong ating mga pangangailangan ito, kapag tayo po tunay na may takot sa Diyos, sinabi ng Diyos, siya ang tutugon. Siya ang magsusupply. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, in the book of Psalm 145 verse 19, o aklat ng awit 145 verse 19, yaong kailangan ninyong mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Kaya napakasarap po na
maranasan. Kapag tayo po may pangangailangan sa buhay, kapag tayo po ay may pangangailangan sa mga panahon na tayo po ay nangangailangan po ng tulong ng Diyos o nagigipit ka man sa anumang bagay, pangako po ng Diyos, Kanyang tutugunin. Kanya po tayong tutulungan. Kanya po tayong hahanguin sa bawat isang taong tunay na may takot sa Kanya. Kaya makikita po natin, ito pong topic po natin talagang mapalad ang bawat isang taong tunay na may takot sa Diyos. Kaya po kung bakit po tayo talaga ay narito ngayon, patuloy po nagbibigay ng panahon at oras, patuloy po nagbibigay ng panahon sa Kanyang salita, patuloy po natin siyang pinupurit, pinapasalamatan, sinasamba. Ito po yung isang indikasyon na tayo po ay talagang may takot sa Diyos. Sapagkat kapag nawala po yung mga bagay na ito na ating pong ginagawa, isa po yung indikasyon na wala na po tayong panahon at ibinibigay na oras sa Diyos at binabaliwala na po natin ng Diyos. Pero kapag tayo po'y patuloy na talagang nagbibigay ng panahon sa Diyos, ito po'y isang indikasyon talaga na tayo po talaga ay tunay na may takot sa Kanya at handang sumunod ng buong puso at buong katapatan sa ating Panginoon Diyos. Conclusion na po tayo, sabi po ng 1 Samuel chapter 12, verse 14. Sabi po rito ng salita ng Diyos, sa 1 Samuel chapter 12, verse 14, kung namumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi ninyo lalabagin ang Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Ang susi pala ng isang maayos sa pamumuhay. Ang susi pala ng isang maligayang buhay. Ang susi pala ng isang pinagpalang buhay ay kung tayo ay magkakaroon ng tunay na takot sa Diyos. Kung tayo tunay na maglilingkod sa Diyos. Kung tayo tunay na susunod sa Kanyang kalooban at hindi lalabagin ang Kanyang utos. Ang pangako ng Panginoon, magiging maayos, magiging pinagpala, magiging masaya ang ating buhay with whole family. Kaya napakapalad po ng mga taong tunay na merong takot sa Diyos. Application na po tayo. 3 puntos. Number 1, those who told fear God no longer lives in sin. Ang bawat isang taong may takot sa Diyos ay hindi na dapat mamuhay sa kasalanan. Ang taong tunay na may takot sa Diyos ay umiiwas na sa kasamaan, sa pagkakasala. Sapagkat yan ang tunay na manifestation ng taong ito ay merong tunay ng takot sa Diyos. Ikalawa, those who fear God follows God faithfully. Ang isang taong tunay na may takot sa Diyos, siya ay talagang susunod ng may katapatan. Talagang magiging tapat siya sa kanyang pagsunod sa Diyos. Sapagkat siya totoong may takot sa Diyos. And then last, those who fear God, he loves God faithfully. Ang mga taong tunay na may takot sa Diyos, mamahalin niya ng buong katapatan ang Diyos sapagkat siya'y tunay na may takot sa Diyos. At kapag ito po ang nakita po ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, na talagang tapat po tayong sumusunod sa Diyos, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan, at tayo po talaga ay nagmamahal ng tapat sa Diyos, ang mga pangako ng Diyos ay idadaloy sa atin ng Panginoon Diyos. Tayo po'y pagpapalain, magkakaroon ng masayang buhay, at isusupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Tutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng uri ng ating pangangailangan at sitwasyon sa buhay. Ganyan kabuti ang Diyos sa bawat isang taong tunay na tapat, sumusunod, naglilingkod, nagmamahal sa Kanya ng lubos. Sama-sama po tayong tumayo at tayo po'y manalangin. Praise God. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, yan po yung ating po ngayon na pag-aralan
at tunay nga na mapalad ang mga taong tunay na may takot sa Diyos sapagkat mararanasan nila ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Mararanasan ng bawat isa ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa inyo po mga salita na amin po napag-aralan. Salamat po sa aming topic about kung ang bawat isa po sa amin magkakaroon po ng takot, tunay nga po kami po ay napakapalad, O God. Ayon sa inyong mga salita, tunay nga po naunawaan po namin sa gabing ito na talagang inyo po talagang iingatan, pagpapalain, iibigin ng lubos ang mga taong tunay at tapat na nagmamahal at may takot sa inyo, O God. Salamat po, Lord. Patuloy na itimo niyo po ng malalim sa aming mga puso't isipan ang mga salitang ito, O God. At nawa po, Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na ang buhay po namin ito, O God, Lord, talaga pong amin pong magamit, amin po panuga talagang maibalik sa inyo ang talagang tunay na pagkatakot na may kasamang paglilingkod, pagsunod, at pagmamahal sa inyo, Father God. Maraming salamat po at patuloy po, Lord, sa gabing ito, O God. Hiling ko po't dalangin ang bawat isang kapatid na ngayon po ay nakapakinig, Panginoon, sa inyong salita. Kayo po ang patuloy, Lord, na gumalaw at kumilos sa buhay nila. Patuloy niyo po sila panunugad patnubayan. Patuloy niyo po sila panunugad samahan. Patuloy niyo po sila ingatan. Pagpalain niyo po ang mga buhay nila, Father God. Maraming salamat po, Lord. Muli po, O God, Lord, ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Everybody says, Amen and Amen. Good evening, mga kapatid. God bless you all.